Tukoy na raw ng mga pulis sa mga persons of interest sa insidente ng umano'y pagkidnap sa Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte. Ang biktima nabanggit pa sa kanyang vlog na may natatanggap na siya na banta na may kikidnap raw sa kanya. At yan ang tinutukan ni JP Soriano. Halos araw-araw nagla-livestream sa YouTube ang 26-year-old American YouTuber na si Elliot Eastman tungkol sa kanyang pamumuhay sa Cebu, Zamboanga del Norte. 5 buwan nang nasa bansa si Eastman matapos makapangasawa ng Pilipina. Sa isa niyang vlog noong Setyembre, nakwento niya ang pakiramdam na ayaw raw sa kanya ng mga tao sa paligid. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now in the U.S. Hanggang sa mabanggit niya na may banta sa kanyang buhay. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me here. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. 9 na beses pa siyang nakapag-livestream noong Huwebes, October 17, araw kung kailan napaulat na kinidnap si Eastman. Ayon sa Cebuco Police, 4 na armadong lalaki ang pumasok sa kanyang bahay at nagpakilalang mga pulis. Nanlabanaan nila si Eastman kaya siya nabaril sa binti, saka sinakay sa bangka na papunta umanong Sulu o Basilan. Bahagi na ng investigasyon ng pulisya ang laman ng vlog ng biktima, pati saraysay ng asawa ni Elliot. May persons of interest na rin sila at tinitignan din daw kung sangkot ang extremist groups sa insidente. Ongoing profiling of this person of interest po, ongoing po yung investigations natin dito. Pero sa ngayon, ayon sa pulisya, wala pa raw komunikasyon o demands ang mga dumukot. Hindi rin makumpirma ng pulisya kung operasyon nga ba ito na may kinalaman sa droga. Lumalabas lang ho sa report na yung 4 armed men na dumukot sa kanya ay nagsabi na is police operation on drugs. Pero based on record natin, wala po tayo naka-record na mayroong legitimate operations ang any force of the government against this victim. Wala din po siyang record sa atin when it comes to drugs. Patuloy ang paghahanap ng binuong Sub-Task Group Quick Reaction Team ng pulisya at militar sa lugar kung saan posibleng dinala si Eastman. Naghihintay naman ng tawag ang pamilya ni Eastman mula sa US Embassy hinggil sa nangyari. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang embahada. Pero nauna nilang sinabi na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad at prioridad ng US State Department ang kapakanan at kaligtasan ng US citizens sa ibang bansa. Ang PNP Foreign Liaison Division nagpapatuloy raw ang komunikasyon sa US Embassy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.